ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-uusap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang makita ko hindi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako'y namamangha na sa tuwing ako'y magmimisa dito sa parokya ni San Jose, ay ganito na lang lagi ang dami ng tao na dumadalo sa pagdiriwang ng Santa Misa. Nakapagtataka sapagkat meron namang pwedeng ibang puntahan sa araw ng linggo, sapagkat ang araw ng linggo ay para sa inyo na ang day off ay walang gawain. Nasa central sana kayo doon sa worldwide, na kung saan ang ilan ay nakita ko nagre-remit. No? Kung may i-remit pa. Yung iba naman sa inyo ay nakatakda ang oras para makipag-usap sa inyong kani-kanyang mga pamilya. Yung iba naman ay mas nanaisin na magpahinga na lamang. Kaya lang, may nadidinig din ako na kapag ikaw ay pumirme sa bahay, ay baka utusan ka pa at wala naman itong katumbas na bayad. Kasi day off mo nga. No? At yung iba naman ay sana ay makipagkikita, no, sa kanilang kaibigan at sa kanilang kaibigan. Sabihin na lang natin ang totoo, no? Pero, choice ninyo. Minabuti ninyo na kayo ay dumalo sa Santa Misang ito. Anumang oras iyon. Bakit kaya? Ano ang nakukuha ng isang tao kapag siya ay dumadalo ng misa? Ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit si Jesus ay dinala ang kanyang 3 alagad na si Pedro, si Santiago at si Juan sa isang mataas na bundok na kung saan ang understanding ng mga tao marahil hanggang ngayon na kapag ikaw ay umakyat sa bundok ay iyong makikita, makakatagpo ang Panginoong Diyos. Kasi sabi nga, kapag umakyat ka ng bundok, piso na lang, nasa langit ka na. No? Sabihin, napakalapit ng bundok sa Panginoong Diyos. Pero kakaiba ang nangyari, bagamat nakatagpo ni Jesus ang kanyang Ama, at nadinig din ng 3 apostoles ni Jesus ang tinig ng Diyos na sinasabi sa kanila, makinig kayo sa anak ko. Makinig kayo. Alam niyo mga kapatid, nakapagtataka, yung shape ng pinagsamang tenga, yung kaliwa at kanan, kapag pinagduktong niyo yan, makaka-form kayo ng heart. No? Ng heart. Na ang purpose pala ng pakikinig ay upang ang ating napapakinggan ay makinig sa sinasabi at ibinubulong ng puso.
Kaya daw ganun ang shape ng ears. Na dapat ang nakikinig, ang tenga, at hindi ang mata, at hindi ang anumang parte ng ating katawan, kung hindi ang ating tenga. Sinabi ng ating Panginoon sa 3 na makinig kayo kay Jesus. Bakit dinala rin ni Jesus ang 3 sa bundok? Hindi lamang upang makinig sa salita ng Diyos, upang maka-encounter nila ang Diyos Ama, kung hindi dahil sa kalagayan ng 3 apostoles ni Jesus, na maaaring kalagayan din ng ilang sa inyo na habang nakikinig sa akin, ay maaaring hindi ang buong pag-iisip ninyo, ang buong sarili ninyo ay nandito ngayon. Meron tinatawag na physically present pero mentally retarded, no? No? Ayan, nakinig talaga, no? Nakinig talaga. Bakit? Anong nangyayari kay Pedro? Hindi ba si Pedro ay nagduda na agad kay Jesus, pero sabi niya, I will fight for you, no? Pero nung tinatanong na siya, ikaw ba'y alagad ni Kristo? Hindi po, hindi po. At 3 beses dinanay ni Pedro si Jesus. At nung tumilaok na ang manok at napakinggan ni Pedro ang tilaok ng manok, doon pa lamang niya nabatid na hindi nga siya nakinig kay Jesus. Kasi kung nakinig siya sa Jesus, hindi siya magda-doubt. At kapag siya'y tatanungin, ikaw ba'y alagad ni Jesus? Sasabihin niya, opo, alagad ako ni Jesus. Bakit ko binanggit ang kalagayan ng 3? Sapagkat sila ay nagdududa sa presensya ng Diyos. Nagdududa sila na kapag dumating ang panahon na sila rin ay tuligsain katulad ni Jesus, ay hindi sila maipagtatanggol ng Diyos at sila'y mamamatay din sa krus. Sapagkat binabanggit na ni Jesus sa kanila na ako ay magpapasan ng krus, ako ay tutuligsain, hindi ako matatanggap ng mga tao, pero hindi nila alam na yung pagbabagong anyo pala ni Jesus, na pagkatapos ng pag-aalipusta, pagpasan ng krus at pagkakapako ng krus sa krus, ay ito pala ang siyang magdadala sa kanila sa kaluwalhatian. Kaya't nagningning si Jesus. At yun yung nais na ipabatid ni Jesus sa 3 at sa sino man sa atin ang nananalig at naniniwala sa Diyos, na kailanman ay hindi magtatagumpay ang anumang uri ng paghihirap sa buhay. Na tayo ay dumadaan lamang gaya ng pagdaan ni Jesus sa daan ng buhay, pasan-pasan niya ang krus. At tayo rin may mga krus na ating pinapasan. Pero bakit ba doon sa pagpasan ng krus, lagi tayong humihinto dito sa simbahan? At kapag lumabas na tayo sa simbahan, anong nangyayari? Merong nangyayari at nagaganap habang nandito kayo sa loob ng bahay ng Diyos. Ito yung bundok na binabanggit sa ating ebanghelyo. Ito yung bundok na kung saan ay dinala rin tayo ng Diyos sa araw na ito upang makinig kay Jesus. Gaya ng sinabi niya sa mga apostoles, makinig kayo sa Kanya, sabi ng Diyos Ama na nasa langit. Bakit? Kapag tayo ay nakikinig, tayo ay pinalalakas ng Diyos. Kapag tayo ay nakikinig, binabago ng Diyos ang ilanman sa ating mga nais na desisyon o tatahakin sa buhay bilang direksyon. Binabago ng Diyos. Sapagkat sa pakikinig, lagi tayong nire-remind ng ating Diyos Ama, do the will of God. Na ang masunod ay ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang ating kagustuhan ang masusunod. Sapagkat kung susundin natin ang kagustuhan ng Diyos, nandun ang kaluwalhatian. Lagi kong sinasabi sa aking mga misa kapag ganitong topic ang pinag-uusapan, na ako ay namamangha sa ilan sa inyo na matagal na halimbawa dito sa Hong Kong sa inyong pagtatrabaho. Dumadaan sa punto ng inyong buhay na yung inyong pinaghihirapan ay hindi na-appreciate ng mga tao na kung saan kayo ay nagdesisyon na lumisan sa ating bansa at iwan ang inyong pamilya. Kapag nadidinig ninyo ang inyong anak
na bakit ka pa umalis, bakit hindi ka na lang dito sa Pilipinas. At sasabihin nyo sa inyong mga anak, anak, kaya ko nga gagawin to para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. And yet they never realize that. At yung pang ilan sa inyong mga kapatid, na hindi nga kayo nag-asawa, pero ikaw nagpapaaral sa inyong mga pamangkin. And then kapag ikaw ay nag-miss lamang ng isang pagbayad sa tuition fee, ang laking kwento na sa iyong kapatid. Hindi mo naman masabi sa iyong mga kapatid, kaya nga ako hindi nag-asawa eh. Ayaw ko ng problema. Oh. Ayaw nyo bang sabihin sa inyong kapatid, bakit ka kasi nag-asawa eh? Hindi mo masabi yon. Kasi kapag sinabi mo yon, sasabihin na iyong kapatid, huwag mo na akong ituring na iyong kapatid. Napakasakit, Kuya Eddie. No? Pagbabagong anyo. Mga kapatid, ito ang nangyayari sa atin. And I would like to repeat again, doon sa parte ng ating misa na tinatanggap natin ang banal na katawan ni Jesus at kung may pagkakataon na tinatanggap din natin yung dugo. Doon sa ine-elevate ng pare yung maliit na tinapay at tapos sasabihin niya, this is the body of Christ, no? Which will be given up to you. And then sasabihin din yung chalice na may laman ng wine tapos nagiging dugo ni Kristo, this is my blood to be poured out for you. Nagbabago. So that when we receive the bread and the wine, yung buong katauhan ni Kristo ang tanggap-tanggap natin. And I always say, kapag tinatanggap natin si Kristo, we become what we receive. We become what we receive. Kung ano yung tinatanggap natin, yun tayo ang nagiging. Kung tinatanggap natin si Kristo, nagiging parang si Kristo rin tayo. At sino si Kristo? Si Kristo yung nagmahal hanggang sa krus. Si Kristo yung nagpatawad. Si Kristo yung nagpagaling. At si Kristo ang nagbigay ng kapayapaan sa mundo. Mga kapatid, sa inyong pagdalo, ito ang tinatanggap natin. Binabago ng Diyos ang bawat isa sa atin. Maaaring hindi binabago yung panlabas. Pero kung titingnan natin ang ating sarili, sa dinami-dami ba naman na linggo na misa na ating pinagsaluhan at kayo ay naka-attend, hindi bagat marami ng pagbabago ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Hindi ba every time we attend the Mass, paglabas natin ng pintong yan, iba yung ating nararamdaman? At lalo na kapag inyong nakasalubong, yung may utang sa inyo, hindi ko na lang alam kung ano ang gagawin ninyo. At sasabihin mo sa kanya, okay na, next Sunday na lang uli. No? Mga kapatid, ito yung nangyayari at nagaganap sa linggong ito. Last Sunday, kung kayo umattend, the temptations of Jesus. At immediately after the temptation of Jesus, ito na agad yung sin, the transfiguration of Jesus, ang pagbabagong anyo ni Jesus. At sana, patuloy yung ating pagbabagong anyo so that sa daan ng buhay, and I always also say to others, humahanga ako sa inyo na matatagal na dito sa Hong Kong, sapagkat anuman yung mga pinagdadaanan ninyo, sa tagal ng panahon, tinatawanan na lang ninyo. At sasabihin nyo sa kanya, oy, mga problema ko sa buhay, linggo ngayon, day off ko. Ha? Diyan ka lang, no? Sa bahay. Kapag tumawag si amo, huwag mong sagutin. No? Sabi mo, hintayin ako. At ikaw din, problema ko sa buhay, umanda ka. Pagkatapos ng misa, magtutuos tayo. No? Sapagkat malakas na ang loob ko. Sapagkat yung dinadala ninyong problema sa buhay, repeat performance na lamang. Kasi napagdaanan nyo na eh. At kaya niyang sabihin, no? Kung alam lang ng mga tao na nakaupo tayo dito, nakakangiti tayo, kung alam lang nila, anong bigat na pinapasa ninyo sa buhay. Pero, repeat performance na lamang. No? At ang rating ninyo, after so many years, 99.9 na. No? So mga kapatid, huwag tayong magmimintis
magmimente sa pagdalo ng misa sapagkat maraming mga nagaganap every time we encounter the Lord. We do not come out of that door the same as when we first enter this church. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa bawat isa sa atin na muling makatagpo siya sa banal na misa. Amen.